Ang kwento ni Sulampit. Noong unang panahon, may mag-asawang dato at bae sa Agamanayog na may isang anak na babae na nagngangalang Sulampid. Pinag-aral siya sa isang paaralan sa Antara sa langit na matatagpuan sa pagitan ng langit at lupa. Ipinadala siya upang mag-aral ng banal na Quran hanggang sa lumaki siyang napakagandang dalaga. Nagkasakit ng malubha ang dato ng Agamanayog at ipinaalam ito kay Sulampid. Umuwi si Sulampid at pinuntahan ng kanyang ama. "O ama, anong nangyari sa iyo?" Ang nag-aalalang tanong ng dalaga. Sumagot sa kanya ang ama. Mahal kong anak, malapit na yata akong mawala sa mundong ito. Gusto kong basahin mo sa akin ang Quran bago ako mamatay. At huwag mong kakalimutang mag-abuloy sa mga mahihirap o magbigay ng sadaka sa aking pangalan. Sa tingin ninyo, susundin kaya ni Sulampid ang hiling ng kanyang ama? "Oo ama, ikinagagalak ko pong gawin lahat ng kahilingan mo," ang sagot ni Sulampid. Umupo siya sa tabi ng amang may sakit at sinimulan niya ang pag-awit ng bawat bersikulo ng Quran. Nang marinig ang kanyang boses, tumigil ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ay tumigil sa paggalaw at ang mga ibon ay tumigil sa paglipad. Pagkatapos na mabasa niya ang Quran, namatay ang dato. Tumangis ng malakas ang dalaga. "Nanalangin ang lahat sa kaisa-isa nating Panginoon. O Ama, bakit mo kami iniwan sa mundong ito?" Umiyak si Sulampid patungo sa kanyang ina at niyakap ito. Umiiyak din ang lahat ng nasa bahay. Pagkatapos ng pagdarasal, inilibing ang dato sa Agamanayog. Sumunod naman ang pang-araw-araw na dasal at pagkatapos, bumalik na si Sulampid sa Antara sa langit. Pagkatapos ng ikasandaang araw mula nang mamatay ang ama ni Sulampid, bumalik na siya para sa isang kaugaliang sinusunod ng kanyang ama. Tinulungan ni Sulampid ang kanyang ina sa paghahanda ng pagkain para sa mga bisita. Nang mga oras na iyon, inunuod sa kanya ang kanyang guro na si Sumesen sa alungan. At inihulog niya ang isang sulat na may larawan niya para kay Sulampid. Sinadya niyang ihulog ang mga ito sa harap ni Sulampid. Kinuha ng baing Agamanayog ang sulat na may larawan. Pumasok kagad ito sa kanyang silid at itinago ang sulat. Bago niya itinago, tinignan muna niya ang larawan ni Sumesen sa alongan at humanga siya sa kagandahan ng lalaking ito. Pagkatapos ng lahat, pumunta na si Sulampid sa lamin, ang tore ng prinsesa, upang matulog. Nanaginip siya na may isang matandang lalaki na pumunta sa kanya at nagsabing, "Ano kaya ang sasabihin ng matandang lalaki kay Sulampid?" Sulampid, hindi mo ba alam na si Sumesen ay naghulog ng sulat at larawan para sa iyo? Ngunit kinuha ng iyong ina at doon itinago sa kanyang kahon. Gumising ka at buksan mo ang kahon at kunin mo ang sulat. Gumising si Sulampid at sinunod ang sinabi ng matanda at natagpuan niya doon ang sulat at larawan. Binasa niya ang sulat, para sa ina ni Sulampid ang sulat at nagsasabing umiibig si Sumesen sa alungan kay Sulampid at gusto rin niyang pakasalan ito. Sinunog ni Sulampid ang sulat. Kinuha niya ang larawan at dali-dali siyang umalis ng bahay. Nang dumating ang kanyang ina, kaagad na malaya nitong bukas ang kanyang kahon at wala na ang larawan at sulat. Alam niyang walang ibang magbubukas ng kahon maliban sa kanyang anak. Pumunta siya sa lamin ngunit wala na si Sulampid. Bumaba siya at nakita niya itong papalayo na sa turungan.
Galit na galit ang ina ni Sulampid. Kumuha ito ng kutsilyo at nagbalak na patayin si Sulampid. Muntik na niyang maabutan ito, ngunit tumalon ito sa ilog. Lumangoy siya hanggang sa makarating sa kabilang dako ng ilog. Lumakad siya ng lumakad hanggang sa makarating siya sa isang bahay na may dalawang matanda. Bingi ang isang matanda at bulag naman ang isa. Pumasok kaagad si Sulampid sa bahay at nagtago. Maya-maya, dumating ang kanyang ina. At hinanap siya doon, ngunit hindi siya nakita kaya bumalik ito sa kanilang bahay. Sa palagay niyo, ano kaya ang mangyayari kay Sulampid sa bahay na kanyang pinagtataguan? Pagkaraan ng ilang araw, may tatlong magkakapatid na binatang dumating sa bahay na pinagtataguan ni Sulampid at nakita nila siya. Nakinig ang magkakapatid sa kanyang kwento at napagkasunduan nilang ituring siya na kanilang sariling kapatid dahil sa natuklasan din nilang may maganda itong boses. Pinakiusapan nila ang kanilang guro na si Raha Indarapatra na tanggapin si Sulampid bilang isa sa kanilang mga mag-aaral. Hindi nagtagal, umibig si Raha Indarapatra kay Sulampid at pinakasalan niya ito. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم